Mas malakas pa sa Pirate King na si Roger at kahit pa kay Garp ang legendary D member na ito. Ito pala ang dahilan kung bakit sinunod siya ni Whitebeard at Shiki na parehong naging rivals ng hari ng mga pirata. Ako si Mon at welcome sa ating channel. Full chapter review pala ito ng One Piece chapter 1154. At kung bago ka pa lang sa ating channel, ay pindutin mo na yung subscribe button at paki-like na rin ng ating video bilang suporta sa ating channel. Ang chapter ay may title na I Can't Even Die at patuloy pa rin ang napakalungkot na backstory ni Loki. Magkakaroon ng flashback 63 years ago kung saan pinatay ng batang Big Mom si Lord Jorul. Sinasabi nga dito na si Harul, ang pinakamatandang nilalang sa kasalukuyan ay nawala ng partner sa panahong ito. At dito, in-emphasize nga na si Big Mom ay isang normal na tao lang talaga at hindi giant. Not to mention, isang batang paslit pa lang. Pero winakasan nga niya ang pamumuno ni Jorul at nagdulot ng napakalaking pinsala sa malaking bahagi ng Elbaf. Ayon sa kwento, isa raw itong hiwalay na pangyayari. Ngunit sa parehong taon, sunod-sunod na trahedya ang tumama sa Elbaf at walang katapusang kalamidad. May biglaang mga sunog, malalakas na bagyo at matitinding bugso ng taglamig na sumira pa sa mga pananim. Dahil sa sobrang tindi ng panahon, natigil din ang pangingisda. Dahilan para malugmok sa taggutom ang dating masaganang lupain ng Elbaf. Para sa ina ni Loki, ang lahat ng ito ay nangyari dahil hindi nila agad pinatay ang demonyong batang ito noong siya'y ipinanganak. At makikita nating unti-unti na ring nagpapaniwala ang mga giants sa Elbaf, lalo na ang mga nasa desperadong kalagayan. Dati parang tinatanggi pa nila at nagsasabing, hindi, imposibleng siya ang dahilan. Pero ngayon, kahit ang mga tauhan nila sa kastilyo ay nagsasabi na lang ng, siguro nagkataon lang, pero halatang wala na ang dating paniniwala nilang hindi ito kasalanan talaga ni Loki. At makikita nga natin ang mukha ng isang sundalo na tila nang hihinayang na rin nga. Pagkatapos, bigla ngang nabasag ang pintuan ng silid ni Estrida at laking gulat niya kung sino ang may gawa nito. Ginamit ni Baby Loki ang kanyang pambihirang lakas para basagin ang pinto at gustong-gusto nga niyang lumapit sa kanyang ina. Sobra namang nagalit si Estrida at gaya ng dati, bigla siyang nagsisigaw ng, alisin niyo yan, huwag niyong hahayaang lapitan ulit ako ng halimaw na yan. Sobrang sakit nitong makita. Kahit hindi ka isang magulang, alam ng lahat kung gaano kaimportante ang presensya ng ina sa isang sanggol. Umiiyak si Baby Loki at pilit pa rin siyang lumalapit sa kanyang ina habang pinipigilan siya ng mga sundalo. Prince Loki, hindi ka pwedeng lumapit sa silid ng iyong ina. Dagdag pa ng kanyang ina. Bulagin niyo yung halimaw na yan. Kung hahayaan niyo lang yan, lalaganap ang kanyang sumpa at ibabagsak ang buong bansa natin. Habang sinasabi ito, wala namang tigil ang pag-iyak ni Baby Loki. Grabe, kahit sinubukan na tinagka na siyang patayin ng kanyang sariling ina, pilit pa ring umaaasa si Loki na tatanggapin siya ni Estrida. Ang mismong ideya ng pagbubulag sa bata ay nakakatakot nga isipin. Talagang umaasa akong bandage lang ang nasa mga mata niya at hindi dahil literal na tinanggalan siya ng mata ng sarili niyang baliw na ina. Si Estrida na ata siguro ang pinakademonyo sa lahat ng ina sa anime na nakita natin. Kasabay nito, makikita rin natin ang pagdurusa ng iba pang batang giants. Isa sa kanila ang umiiyak. Nagrereklamo na gutom na siya habang humihingi ng tawad ang ina at sinabing, pasensya na anak, yun na ang huling piraso ng tinapay natin. Pagkatapos nito, makikita natin ang isang higante na nakikipagtalo. Sinabi niyang pwede naman daw nilang nakawin ang lahat ng kailangan nila mula sa mga tao. Sinabi pa niya, hindi ba't ganyan naman daw talaga ang totoong pag-uugali ng mga giants sa kasaysayan ng Elbaf? Pero tumuto lang isang giant at sinabi niyang, huwag kang maging siraulo. Ang pag-atake ng walang saysay ay magdadala lang ng kahihiyan sa Elbaf. Batas yan ng ating lupain. Ngayon pati ang mga nayon ng giants gaya ng Hunter's Village ay umatake na rin sa kapwa nilang nayon. May ilan na naghahanda na para ipagtanggol ang sarili mula sa mga paparating na mga raid. Ayon sa tagapagsalaysay, ang mga panloob na alitan sa hanay ng mga giants ay hindi na bago sa mga panahong desperado. Pero lalo lang nitong pinasama at pinadugo ang sitwasyon. Ang buong bansa ay nilamon ng kaguluhan at pagdurusa. Muling kumalat ang mga rumors na isinumpa si Prince Loki tulad ng palaging sinasabi ng kanyang ina. Dahil dito, mas lumaganap ang mga paniniwalang ito at nawalan na sila ng pag-asa. Pagkatapos, may isang matandang giant ang nawalan ng kontrol at sinigawan si Hyrule.
Ang kapatid mo ang nagdala ng kapahamakan sa bansang ito dahil sa kanyang sumpa. Gusto ng matanda na si Hairudin bilang nakatatandang kapatid ni Loki ang managot bilang isang sakripisyo. Talagang desperado na nga talaga itong giant. Nagsalita naman dito si Aida, ang ina ni Hairudin, at kung ikukumpara sa walang kwentang nanay ni Loki, lalong lumilitaw na napakabuti niyang ina. At sabi ni Aida, ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba alam na ang anak ko ay isang cutie na magiging longest living man? Na siyang posible nga talaga dahil ang mga giants ang mga pinakamatagal nang nabubuhay na nilalang sa mundo ng One Piece. Pero muling nagwala ang matanda at pinatatahimik si Aida at tinawag siyang isang outsider na inakit si Harald. Tabay sakal niya sa inang giant pero lumaban din si Aida at sinigaw niyang go to hell. Mahal ko ang bansang ito. Bigla namang sumugod si Hairudin na may dalang espada at sumigaw ng, huwag mong hahawakan ang nanay ko. Just in time, buti na lang ay dumating si King Harald at sinuntok ang matanda ng sobrang lakas at tumilapon ito sa lupa. And at least, alam natin na inaalala din ni Harald ang pamilya niya tuwing nasa Elbaf siya. Kahit madalas siyang wala, napaiyak si Hairudin at sigaw niyang, Daddy! Sabay yakap ni Aida sa kanya habang umiiyak rin. At sabi dito ni Harald sa lahat ng giants, mga kapatid, huwag niyong kinakalaban ang mga kapwa niyong giants. Sinabi ni Harald na nabalitaan niya ang tungkol sa kapanganakan ni Loki at ang taggutom. At naisalba nga sila ngayon ng walang tigil niyang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Hindi nag-alinlangan ang kanyang mga kaalyado at agad silang nagpadala ng toneladang pagkain at supply patungong Elbaf. Dagdag pa ni Harald na maliliit man ang mga tao pero sobrang laki ng buti ng kanilang kalooban. At ang linyang ito ay tiyak na maa-apply sa pagkakaibigan ni na Luffy at Loki. Dahil makikita ni Loki na kahanga-hanga din ng isang tao na siyang mag-uudyok sa kanya na tanggapin ang pag-imbita ni Luffy sa kanya sa Straw Hat Pirates. Dala ni Harald ang sapat na tulong mula sa iba't ibang bansa para talagang mabubusog ang mga giants. Sinabi niyang buong puso nilang tinatanggap ang tulong at inanyayahan ang lahat na kumain at punuin nila ang kanilang puso ng pasasalamat. At syempre, sinabi rin ni Harald na kung ang kanilang mga kaalyado naman ang mga ilangan balang araw, tungkulin ng mga higante na suklian iyon ng kanilang buong lakas. Sabi ni Harald, tandaan nyo, ang maliit na mundong ito ay para sa ating lahat. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa kanyang kastilyo. Samantala, patuloy ang reyna sa pagsisiwalat sa publiko na ang mga salot na dinaranas ng Elbaf ay dala raw ng isinumpang prinsipe at inuulit-ulit niya ito hanggang sa mismong pagbabalik ni Harald. At hanggang sa kanyang pagpanaw ay kinamumuhian pa rin niya ang anak niyang si Loki. At makikita natin si Harald na umiiyak sa lamay ng kanyang asawa. Cut dito at sa next scene naman kung saan makikita nating masayang binuhat ni Harald si Loki na ngayon ay may bandage na sa kanyang mga mata. Pero ang mga tao sa paligid, naniniwala ring pati ang pagkamatay ng reyna ay bahagi raw ng sumpa ni Loki. Ipinaliwanag ng mga sundalo kay Harald na si Loki ay ipinanganak na may kondisyon sa kanyang mga mata. At ang nasabi lang ni Harald ay, naiintindihan ko, nakakaawa daw ang kanyang anak. Sana nga ay mas na-curious si Harald tungkol sa mata ni Loki. At sana nga talaga makikita din natin na aalisin ni Loki ang bandage sa kanyang mata sa hinaharap. Dagdag pa ni Harald na, hindi nga siya makangiti para sa akin. At siguro nga ay dahil sa kakamatay lang ng ina niya, na hindi niya alam na sobrang samang tao. Pero sabi ng tagapagsalaysay, sa edad na ilang buwan pa lang, si Loki ay tumigil na sa paniniwala sa pag-ibig. Napansin ni Harald na maraming galos ang anak niya, pero hindi na niya ito masyadong inusisa o inalam kung ano ang pinagdadaanan nito habang wala siya. Bagamat parang santo si Harald kung ikukumpara sa reyna dahil sa sama ng ugali nito, malinaw na hindi rin siya naging perpektong ama. Isa sa dahilan ay ang nakatuon ng isip at oras niya sa diplomasya. At kahit papaano ay nagbubunga ang kanyang mga pagsisikap. Makikita natin na sinubukan niyang buuin muli ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga nayon sa pamamagitan ng Branch Route 1 na tutulong sa kalakalan at komunikasyon. Sinasabing ginamit niya ang mga natutunan niya sa ugnayan ng mga bansa at ipinatupad ito sa mismong mga nayon ng Elbaf. Maliwanag na ang marangal niyang layunin na ayusin muli ang nasalanta niyang bansa at makipag-ugnayan sa labas ay naging pangunahing layunin ni Harald. At si Loki, sa kasamaang palad, ay naisantabi ng kanyang ama. Ang nakatatandang kapatid ng reyna ang naitalagang tagapangalaga ni Loki. Kaya malinaw na hindi sapat ang ginawa ni Harald para masigurong nasa mabuting kamay ang anak niya. Sa totoo lang, mas mainam pang kay Aida niya ito iniwan kaysa sa taong yon.
Mas may tiwala pa tayo sa ina ni Hairudin. Samantala, lalong pinapakita ang matinding kaibahan ni na Aida at Hairudin kumpara sa kung paano trinato ang opisyal na tagapagmana ng trono. Si Aida ay nagtayo ng bar sa underworld at nag-aalala si Hairudin para sa kanya. Pero sabi ni Aida, ligtas sila roon dahil pinaghihiwalay sila ng baybaying dagat mula sa mga halimaw. Sabi pa niya, ang cute mo talaga kapag nag-aalala ka habang nagsasalin ng inumin. Pinapapunta niya si Hairudin sa kanyang training. Dagdag pa niya, ito ay isang tavern, mangingisda, mga nawala sa karagatan, pati pirata. Handa akong tanggapin lahat ng customer. Kung susuwertehin, baka makatulong pa ako kay Harald. Sinabi pa niya ito ng napakasaya. Napakaswerte talaga ni Harald na riyan si Aida para sa kanya. Then mapunta naman tayo sa bahay ni Harul 56 years ago. Or after 7 years nang matamaan ng kalamidad ang Elbaf. Sabi ni Harul kay Harald, ikaw ay nasa eksena ng insidente sa reverie, di ba? At sumagot si Harald, oo, isa sa mga imbitadong hari ang kaibigan ko. Palihim niya akong isinama bilang isa sa kanyang mga bantay. Hindi ko matanong ang mga gusto kong itanong nang hindi nahahalata. At kung hindi nangyari ang pagpatay na yon, malamang nadiskubre ako. Ire-reveal din sa pagtatapos ng chapter ang tungkol sa pagpatay na ito. At isa ito sa mga sagot sa kung ba't sobrang lakas nga talaga ni Rox. Sabi ni Harul, buti na lang talaga hindi ka nahuli at nailigtas mo ang Elbaf. At narinig mo na ba ang kwento tungkol sa Galera Warhammer Company? Tanong naman ni Harald. Sila yung mababangis na grupo ng mga higanting lumilikha ng barko na may hawak na mga Warhammer, di ba? Akala ko alamat lang yon. Gamit ang mahabang karanasan sa buhay, ipinaliwanag ni Harul ang buong kwento sa likod ng alamat. Sabi niya, hindi yon alamat. Totoo silang nabuhay. Talagang naglakbay sila sa iba't ibang panig ng mundo at nagpapadala ng liham pabalik sa Elbaf. Ako mismo ang nakatanggap ng huling liham at nakasaad sa liham na lahat sila ay nabihag. Isipin mo yon, mahigit 100 mandirigma, kabilang ang mga ancient giants ang nabihag. Napakatindi nitong biglang pagre-reveal ng grupo ng legendary giants at walang duda sila talaga yung tinutukoy ng mga Sea Kings na nagdala sa Noah's Ark na sinira ni Luffy. And since nakita na natin ang ability ni Imo, posible nga talaga itong pagbihag ng daang-daang mga giants at tanging siya lang ang makakagawa nun. Tinanong ni Harald si Harul kung sa tingin ba niya ang world government ang may kagagawan nito. Sagot ni Harul na walang duda sila talaga yon. Dahil may nakaharap nga din silang napakalakas na kalaban sa unang panahon. Pero nabura din sila sa kasaysayan. At kung iisipin nga daw, malamang may mas malalim na dahilan kung bakit hindi gumagana ang mga idealismo ni Harald at hindi siya mismo ang problema. Isang napakatotoong pananaw ito mula kay Harul. May mga puwersa sa mundo ng One Piece na hindi hahayaan na lang si Harald na gawin ang gusto niya, kahit pa para sa kabutihan. Sabi ni Harald, nagtatagong puwersa ng kasamaan kaya? Sabi naman ni Harul, rumors lang to, pero may narinig akong kwento tungkol sa isang frozen army ng giants na matatagpuan sa isang lugar. Mukhang itinuturing na kaaway ng mas malawak na mundo ang ating lahi. Sumagot si Harald, malinaw ito, pero buo na ang loob kong harapin ang anumang balakid. At tama kayo nang naisip, ito na siguro yung mga giants na nakita ng Straw Hat sa Punk Hazard. Then mapupunta naman tayo sa eksena ng nakakainis na tiyuhin ni Loki na nagsabi sa kanya ng, alam kong isinumpa at pinatay mo ang kapatid kong babae. Makikita natin si Loki sa ilang mga panel habang lumilipas ang panahon. Unti-unting bumabalik ang ngiti ni Loki. Una, binanggit na namatay ang Horse of Fortune. Pagkatapos nito, ay tuluyan siyang ngumiti nang sinabi na natagpuan ang katawan ng kanyang tiyuhin sa underworld. Sa puntong ito, nasa 48 years ago na bago ang kasalukuyang panahon, 8 taon matapos ang naunang flashback. Sa panahong iyon, lalong naging malapit ang mga mamamayan sa isa't isa sa larangan ng kalakalan at pagkakakilanlan at naging buo ang pagkakaisa ng bansa. Talagang naging magandang pinuno dito si Harald at pinaalam niya sa lahat na ang pangarap niya ay makipagkaisa sa iba't ibang bansa sa buong mundo upang matanggap ang lahing higante sa kanilang mundo. Punong-puno siya ng pag-asa at inspirasyon na malayong malayo sa unang beses nating nakita siya, kung saan talagang napakakupal pa niya. Tuwang-tuwa naman sa kanya ang mga higante. May babaeng nagsabi na ang astig niya at may iba namang nagsabi na siya ang magiging hari na tatatak sa kasaysayan. Samantala, inaapi naman si Hairudin habang sinasabi na si Loki ang tunay na tagapagmana at anak siya sa labas. Tinawag pa siya ni Loki na itinapong basura. Nakakatawang isipin dahil mas literal ngang itinapon si Loki.
Cut dito at mapupunta naman tayo sa eksenang nagwawala si Loki kasama ang mga halimaw mula sa underworld. Tinatawag itong isang sakuna ng mga tao at nakaalis na si King Harold sa kanyang paglalakbay, kaya hindi siya makakatulong. Sabi ni Loki sa mga halimaw, "Bugbugin niyo silang lahat. Ito ang Elbaf, ang pinakamalakas na bansa sa mundo. Wala tayong lugar para sa mahihina dito." Sabi ng tagapagsalaysay, si Loki, nagalit sa mga mahihina, ay nagpakawala ng kaguluhan sa Elbaf. Tinawanan niya ang mga mahihina habang nagtatakbuhan ang mga ito. Si Hairudin, ang mas matanda ngunit mas maliit kumpara sa kanyang nakababatang kapatid na si Loki, na siyang humarap sa kanya at sabi niya, dumaan si Itay sa impyerno para muling buuin ang bayang ito. Sagot ni Loki, "Ha? Sa tingin mo may karapatan kang tawagin siyang tatay?" Dagdag pa niya, "Hindi ko maintindihan kung bakit nire-respeto siya ng lahat. Tanga siya sa pakikipag-ugnayan sa mga insektong tao." Sagot naman ni Hairudin, "Kalokohan yan. Dapat nating subukang unawain ang isa't isa mula sa kanya-kanyang pananaw. Huwag kang magmalaki dahil lang mas malaki ka." Sigurado akong mula sa puntong ito ay marami pang pagdadaanan si Loki bilang isang karakter. Si Luffy ang siguradong magtuturo sa kanya na ang mga tao ay hindi lang basta insekto. Walang duda na matututo si Loki na respetuhin si Luffy. Pero bago pa man si Luffy, may nirespeto na nga talaga si Loki na isang legendary figure noon pa man na malapit na nating makilala. Pasigaw namang sagot ni Loki kay Hairudin, "Karapatan kong magmayabang. Ako ang prinsipe." Hinampas niya sa mukha si Hairudin gamit ang kanyang club. "Wag na wag kang sasagot sa akin." Nilapitan naman ni Gerd si Hairudin para tulungan siya. Pinigilan naman ni Goldberg si Gerd dahil sa baka aakalain ni Loki na kaibigan niya si Hairudin at baka siya ang susunod na hahampasin niya. Pero sinuntok niya si Goldberg at sinabing, "Kaibigan naman talaga natin si Hairudin, tanga." Si Loki naman, halatang nasasaktan sa nakikita niyang ganitong pagkakaibigan at malasakit. Malamang naiinggit siya dahil wala pa siyang nakilalang ganito ang turing sa kanya. Pilit na lang niyang pinagtawanan ito, sabay sabing, "Ang babaw niyo, nakakasuka. Isa lang kayong kumpol ng mahihinang nilalang na kapit sa isa't isa. Kasalanan to ng maruming dugo ng nanay mo." Pinagsabihan siya ng kanyang mga tagapaglingkod na sumusobra na siya at pinaalalahanan siyang anak pa rin ng hari si Hairudin. May isa pa ngang gustong sabihing prinsipe rin ito. Pero sumigaw si Loki, "Huwag niyong tawagin siyang prinsipe," at galit na sinaktan ng taong nagtangkang magsabi noon. Sabi ng narrator, puro sakit sa ulo at mga pinsala ang pinaggagawa ni Loki. Pero wala ni isa sa mga ginawa niya ang nakapagpasaya ng kanyang puso. Ang tigas-tigasan niyang itsura ay panlabas lang. Pero dito ay nakita natin kung gaano talaga kalungkot ang batang Loki. Sinubukan pa niyang magpakamatay. Pero sa huli, napaiyak na lang siya, sabay sabi ng, "Ni mamatay hindi ko magawa." Sa kabutihang palad, nakita nating buo pa rin ang kanyang mga mata. Hindi talaga siya binulag. Malinaw sa ating lahat na si Loki ay ang perpektong halimbawa ng ang taong nananakit ay punong-puno ng hinanakit. Pero nang akala nating tuluyan ng sumuko si Loki sa lahat, bigla tayong binigla ng isa sa mga pinakamalupit na appearance sa kasaysayan ng One Piece. Hindi basta-bastang tao ang makikita natin, dahil ito ay ang mga legendary pirates na sila Whitebeard, Shiki, at mismong si Rox D. Sebek ang humarap sa umiiyak na si Loki. Na ayon pa sa kanila ay napakalaki ni Loki para sa isang batang higante. Ginamit nila ang itsura ni Loki bilang patunay na nasa Elbaf nga sila lumapag. Sabi ni Shiki, "Mukhang demonyo ang batang to dahil sa mga mata niya." Si Whitebeard naman, na pinakamaalalahanin, ay nagtanong, "Bata, bakit ka umiiyak?" Kasabay nito ang matinding pag-reveal ng itsura ni Rox, na sobrang astig nga talaga. Nagtatanong nga siya dito at nag-e-expect siyang masasagot ni Loki ang kanyang dalawang tanong na kung ang lugar na ito ay ang Elbaf at kung narito ba si King Harold. Tinabi din dito na 8 years ago, nakita na siya ni Harold sa Reverie. And the fact nga na sapat ang lakas ni Rox para pumatay ng isang admiral ng mag-isa lang. At pagkatapos ay naglaho na din kaagad at walang nakapigil sa kanya. Siya pala ang tinutukoy ni Harold dahil sa ginawa niya, nakatanggap siya ng napakalaking bounty at naging target ng world government. Kaya malinaw na hindi lang siya parang si Baggy na umaasa sa kanyang mga tauhan. Sobrang lakas niya talaga. Hindi ipinakita ang eksaktong bounty niya, pero siguradong sobrang taas nito. Sa tingin nyo, nasa magkano kaya ang naging unang bounty ni Rox? Kasabay ng epic na pagpapakilala sa kanya,
Sinabi rin na siya ang magiging captain ng Rocks Pirates. Ibig sabihin, ay nagawa niyang makapatay ng isang admiral at naging most wanted man na siya bago pa man nabuo ang Rocks Pirate. At ang mas sobrang nakakagulat nga, ay siya nga pala talaga ang ama ni Yonko Blackbeard. Sobrang tindi nga nitong revelation. Alam ko maraming ng theories dati pa. May nagsasabi pa nga na baka ama rin siya ni Buggy, pero oo. Kahit pa narinig mo na o hindi ang mga teoryang yon, sobrang nakakabigla na may opisyal na kumpirmasyon na siya nga ang ama ni Blackbeard. Marami sa One Piece community na minamaliit si Blackbeard dati at hanggang ngayon. Pero lalo lang itong nagpapatibay sa kanya. Considering pa nitong kung gaano kalakas ang kanyang ama. At kung pag-uusapan ng itsura, grabe talaga ang ginawa ni Oda. Sobrang astig ng design ni Rox. Di pa man nare-reveal kung gaano kalakas si Rox. Pero masasabi na nga natin na sobrang lakas talaga niyang karakter. Tila rookie pa lang siya kung tutuusin nung nakapatay siya ng isang admiral ng mga Marines. At isipin nyo, sumunod sa kanya ang dalawang legendary pirate na sina Shiki at Whitebeard na naging mga rivals ni Roger. At naging mga Yonko pa ang iba sa kanyang crew. Kaya pala talaga napasunod niya ang ilan sa mga legendary pirates simply dahil sobrang lakas nga talaga ni Rox. So maaari nga talagang nagtulungan pa si Garp at Roger para lang matalo siya. Ano sa tingin nyo? Comment down below ng mga opinion nyo sa chapter. Hanggang dito na muna at maraming salamat po sa panunood. At hanggang sa muli, paalam na muna sa lahat.